Aktong ipipikit na rin ni Ana ang mga mata nang lumipas sa mahabang sandali, di na talaga nararamdaman gumalaw sa Jason. Talagang tinulungan siya nito ng ganon-ganon lamang. Hindi ba't nakakasama ng loob na pagkatapos na mahaba-habang gabing magkasama sila, sa tulugan lang din pala hahantong ang lahat? Anong kinasasama ng loob mo ko in the first place? Ikaw naman tong una nag-inarte, Annabelle. Sermo ng kanyang isipan. Sinimangutan niya ng malapalad na likod ni Jason bago siya bumuntong hininga. At tumalikod na rin dito. Makatulog na nga. Hinila niya ang comforter at lalong binalot ang katawan dahil sa sobrang lamig dulot ng aircon. Mukhang nalakasan pa nito yon pero wala naman palang ganap. Magdamag lang siyang lalamigin, wala namang ganap. Kabag lang aabutin ko nito tas wala pang kayakap. Mahinang bulong ni Ana. Di niya alam kung bakit bigla na lang siyang naging demanding ng ganon. Porket pinatikim lang sa kanya ni Jason ang kakaibang sarap na naranasan kanina sa loob ng shower room. Kung hindi ka sana nagpakipot pa, edi sana hindi ka naghihimutok ng ganto ngayon. Halos kakapikit lang ni Ana nang maramdaman niyang gumalaw ang katabi niya. Naisip niya na baka nilalamig din to dahil hindi nga pala nagkumot. Kaya humarap siya rito para sana kumutan. Para lang magulat nang sumalubong sa kanya ang malalaki at dilat na dilat nitong mga mata. Naghahanap ka pala ng kayakap pero naglatag ka naman sa sahig. Kung hindi pa kita din na dito. Panunokso na Jason sa kanya. Base sa boses nito mukhang di naman galing sa kagigising lang. Buong buo pa rin ang bariton ng boses nito. Nagpapanggap lang ba itong tulog para pakiramdaman siya? Ikinagulat ni Ana na narinig pala ng binata na binulong niya iyon. Agad siyang pinamulahan ng mukha at hindi siya nakahuma. Nanatiling nakabuka ang bibig niya na ilang segundo bago niya naitikom. Come here, let me hug you. Para hindi ka nalamigin. Dagdag pa ni Jason na halatang nag-e-enjoy sa panunokso sa kanya. I hate you. Nagpanggap ka na nga natulog tapos inaasar mo pa ako. Lalo siyang napasimangot dito. Pero ang totoo, depensa lang yun ng dalaga para pagtakpan ng pagkapahiya. Akmang tatalikuran niya na si Jason nang umepal na naman ang isip niya. Sige, mag-inarte ka na naman at matutulog ka talagang may sama ng loob. Sino bang di magtatampo kung maabutan kang nakalatag sa sahig? Kaya nga dito kinatay panitulog sa room ko kasi gusto kitang makatabi. Sagot nitong may nakakalokong ngiti sa mga labi. Nung nasa tagig pa tayo nakikipagsiksikan ka sa room ko, tapos ngayon dahil ko pa may sakit na ayaw mong tabihan? At nun lang nabihira ng paghihinampo ang tono ng pananalita nito. Dahil ba ito sa nangyari sa shower room kanina? Ano ba ang ibig sabihin ni Jason? Nahulaan kaya nito ang tumatakbo sa isipan niya ng mga oras na iyon? Yung tungkol sa pagkadismaya niya sa exciting part na inaasahan niya. Pagkatapos na nangyari sa kanila habang naliligo? Sa pag-aakalang yun nga ang tinutukoy ng fiancé niya. Lalo lang nag-init ang buong mukha ni Ana kaya napayuko na lamang siya. Parang gusto na lang niyang lamunin ng kama dahil sa hiya. You're even prettier when you're blushing. Napaka-inosente mo. Abot tengang din ni Jason nang abutin nito ang kanyang pisngi, tsaka pinanggigilan at napatingin siya rito. Di kumibo ang dalaga at napatitig na lamang sa mga mata nito na nakangiti rin sa kanya. He was so handsome. Yung tipo ng kagapuhan na hindi mo pagsasawaan dahil habang patagal ng palagal lalo nagiging gwapo sa paningin. Ang mga katulad ni Jason ang masarap kunin ng retrato. Sobrang natural at hindi na kailangan i-edit or filter para magmukhang artista pa rin kahit pangit ang kamerang ginamit. I like it when you stare at me like that. Kahit nung nasa tagig pa lang tayo, kahit anong inis o galit ko sa'yo, lihim na nawawala pag tinitingnan mo ako ng ganyan. Nakangiti pa rin sabi nito at dahan-dahan umusog papalapit sa kanya. Pinatong ang isang braso sa bewang niya at saka siya hinapit papalapit dito. Hindi ko lang sinasabi sa'yo, pero sa isang tingin mo lamang sa akin, nabubuo na ang araw ko. Her heart skipped a beat. Napaka-sweet pala na tao ni Jason. Di pala to totoong masungit. Di ba yung nakita ni Amelie at nagawa pa nitong ipagbalit sa iba ang nobyo? Sa kabila na malakas sa tibok ng puso ni Ana, napangiti rin siya sa wakas. Kala ko ba nasisirang araw mo kapag nakikita mo ko? Kaya ka nga umalis ng tagig at pumunta rito, diba? Para layuan ako? Hey, I didn't say that. Anito sa tonong nagpoprotesta pero nakangiti naman nang pisilin nito ang tungki ng kanyang ilong. Ang sabi ko, pumunta ako dito para makapagpahinga at makapag-isip ng maayos. Simula kasi nang dumating ka, halos oras-oras lang napapagod ang puso ko dahil sa lakas ng tibok ng puso nito.
Nagugulo palagi ang puso ko kapag nandyan ka. Ayoko nang sanang maramdaman ang mga yon dahil natatakot ako. Minsan na akong umasa sa'yo. Napayo ko na lamang si Ana. Kahit hindi naman lumalabas sa bibig ni Jason ang tamang salita, damang-dama naman niya ang pagmamahal nito sa kapatid niya. At eto na naman ang puso niya na hindi maiwasang kumirot kahit wala naman siyang karapatan na magselos. Sa muling pagangat ni Ana ng kanyang mukha, seryosong mukha na ni Jason na nakita niya. Gayon may punong-puno yun ng emosyon bagaman at di niya kayang pangalanan ang lahat. Maliban sa nadarama niyang paghahangad nito sa kanya. Bago pa man mabanggit ng buo ang pangalan nito, agad na siya nitong kinabig papalapit dito at mabilis sinakop ang kanyang mga labi. Sinamantala ni Jason ang pagkabuka ng kanyang bibig para tuluyan itong sakupin ang kanyang mga labi. Para siyang naubusan ng lakas na naitukod niya ang kanyang kamay sa dibdib nito hanggang sa naghanap siya na mas matibay na makakapitan kaya't kumapit na siya sa batok nito. Ang akala siguro ni Jason pipigilan niya ito. He also put his hand on her nape to stop her from moving away. Pero nang maramdaman ito ang pagtugon ni Ana sa mga halik niya, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang batok. Naramdaman din ni Ana ang paghila ni Jason sa comforter pababa sa katawan niya at nakapagtatakang di niya naramdaman ang sobrang lamig na nadarama niya kanina. She moaned softly nang maramdaman ang kamay ng binata na pumasok sa loob ng t-shirt na suot niya at sobrang nagustuhan niya ng dalaga. Mas nagustuhan pa niya kanina nung nasa loob sila ng shower room. Kahit sumisigaw na naman ang isip niya na mali ang kanilang ginagawa, kaya na niyang magbingi-bingihan. Kakampi niya ang kanyang puso na siyang nagtutulak sa kanya para hayaan si Jason at magpakalunod siya rito. Gusto niyang maging makasarili muna kahit sa mga sandaling iyon lamang. Daan-daan siyang giniya ni Jason pati haya ng higa bago to kumibabaw sa kanya habang patuloy pa rin ang mainit nilang halik. Katulad na naging reaksyon nito kanina habang naliligo sila. Gumalaw ang Adam's apple ni Jason habang nakatingin sa mga yon. Nag-iinit ang kanyang mukha habang pinapanood ang pagtaas-baba niyon. Nag-iwas ng tingin si Ana dahil nahihiya pa rin siya na makikita nito ang isa sa pinakatago-tago niyang parte ng kanyang katawan. Gusto niyang tumili sa isip niya nang bigla na lang dumukwang si Jason at pinatakan ng mababining halik at muling humiyaw ng pagtutulang isip niya nang maramdaman ang palad nito. Bigla na lamang nagrigoton ang tibok ng puso niya, pero mas nanaig sa dalaga ang sigaw ng kanyang puso at ang kanyang makamundong pangangailangan ng katawan. Handa na siyang magpaubaya sa lalaking pinapangarap niya mula pa noon at maging makasarili. Saglit na natigilan si Ana sa naisip niya. Ipinagtataka niya rin kung bakit hindi nito binanggit ang kanyang pangalan, kahit na sa simpleng pag-uusap lamang nila. Kung tama naman ang memorya niya, isang beses lang siya nitong tinawag na Amelie at iyon ay nung nasa Taguig pa nga lamang sila. Simula nun parang di na yun naulit pa. Palaging babe or baby ang ginagamit itong pantawag sa kanya. Gayunman mas nagugustuhan naman niya dahil doon kaya hindi niya ganong nararamdaman na nagpapanggap lamang siya bilang si Amelie. Para siyang hiningal matapos yun maganap. At matapos ng hindi niya namalayang nakapikit pala siya sa katawan at nakahawak na mahigpit sa braso ni Jason. Medyo lukot ang kanyang mukha at hinihingal ng bahagya. Napamulat siya na maramdaman niya ang paghinto nito. Pati na rin ang matiim nitong titig sa kanya na parang tumatagos hanggang puso niya. Nakangiting mukha ng binata ang sumalubong sa kanya. God, what a beautiful face! Anas nito sabay halik sa mga labi niya. Minulat ni Ana ang kanyang mga mata nang magising siya kinabukasan. Agad na nag-init ang kanyang magkabilang pisngi nang mabungaran niya ang nakapikit na mukha ni Jason na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Medyo nakabuka ang bibig nito, kaya narinig nga niya ang mahinang paghilik nito. Napatingin siya sa isang braso nito na nakayakap sa kanya. Lalong pinamulahan ng mukha ang dalaga nang dumako ang tingin niya sa daliri nito. Eksakto naman na iyon ang nagpaligaya sa kanya kagabi. Parang tukso tuloy na bumalik sa isipan niya ang lahat. Ngayon siya nakaramdam ng hiya sa lahat ng nangyari. Di niya akalaing may kakayahan pala siya na maging wild ng ganon kahit first time pa lamang niya. Nakontento lamang to sa kanya at di na naghangad pa dahil kung nagkataon, sigurado, humantong na sila doon. Ganon siya karupok kagabi.
Nakagat ni Ana ang kanyang ibabang labi nang mapatitig siya sa mukha ni Jason. Ngayon na lamang siya ulit nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ito ng ganon kalapit at katagal. Sa tuwina kasi naiilang siya kapag nakikipagtitigan sa dalawa. Paano kaya pag nagising to at nagkatitigan nga naman silang dalawa? Baka lalo siyang mailang pagkatapos na nangyari kagabi. Baka wala na rin siyang mukha na maihaharap pa at may papakilala sa kanya. Matapos magpakasasa sa mga labi ng fiancé niya. Ngunit ang lalong bumabagabag sa loob ni Ana ay, paano kapag nalaman na ni Jason ang buong katotohanan? Para na rin niya tong itinulak para lokohin ang totoong nobya. Siguradong kamumuhian siya nito pagdating ng araw. Sinapo ng dalaga ang sariling noo dahil pakiramdam niya, bigla ay sumakit ang puso niya. Bagamat ramdam niya na mas lamang ang kirot na nadarama ng puso niya. Kung bakit kasi nakalimutan niyang nagpapanggap lang pala siya na fiancé ni Jason pag magkasama silang dalawa. I am sorry, Amelie. I'm sorry, Jason. Malungkot na tinitigan niya muna ng ilang minuto ang kagapuhan nitong hindi nakakasawa bago niya maingat inilis ang braso nitong nakayakap sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tumayo, dahan-dahang bumaba ng kama para hindi niya maistorbo ang mahimbing na tulog ni Jason. Dahil maaga pa naman kaya naligo na muna siya, ayaw niya nang umuwi ng bahay ni Axel na gano'n ang itsura. Hihiram na lang ulit sa mamaya ng damit kay Jason, baka gising na rin to bago siya matapos sa pagligo. Habang nasa loob ng shower, hindi naman niya napigilan na lalahanin ang nangyari kagabi. Hindi lang mukha niyang nag-iinit tuwing naglalaro yun sa isipan niya, kundi higit ang kanyang katawan. Hindi niya yun kayang itanggi, hanggang namalay na lang ni Anya na ano na niya ang kinukuskus ng scrub at hindi ang hita niya. Ano bang nangyayari sa akin? Nahihiya siya sa kanyang sarili na pumailalim siya sa malakas na patak ng shower para banlawan ang sarili matapos niyang makaraos mag-isa. Kahit sa wildest dreams, never inakala ng dalaga na magagawa niya ang ganong kahalayan. At lahat ng yon dahil kay Jason, dahil sa lalaking di naman niya totoong pag-aari, because she's not Amelie. Di alam ni Ana kung gaano siya katagal narigo, basta natagalan siya sa pagbabanlaw para burahin ang bakas ng kahalayan niya sa sarili. Hindi niya alam kung may paraan pa ba para malaman na Jason ang ginawa niyang yon. Pero kung meron man, ngayon na lang, para na siyang lalamunin ng lupa dahil sa sobrang hiya. Pagkatapos niyang maligo, binuksan niya na ang sliding door na siyang naghihiwalay sa shower room at banyo para abutin ang towel na nakalimutan niyang dalhin kanina. Hubot-hubad ang dalaga nang lumabas siya, kaya't gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata na makita niyang lalaking kanina pang laman ng isip niya, si Jason. Nag-toothbrush ito at nakaharap sa salamin. Tila inaayos ang magulo pang buhok. Ngunit nang marinig nga nito ang paglabas doon ni Ana, napalingon to sa gawin niya at halatang natigilan. Shit! Napahinto ito at bigla, nagmumog habang nakatingin sa katawan niyang walang saplot. Otomatikong naitakip din ng dalaga ang mga kamay niya sa masaselang parte ng kanyang katawan. Ewan kung bakit ganun pa rin ang reaksyon nilang dalawa, kaya hindi naman na yun ang unang beses na nakita nitong kahubdan niya. Pero mabilis din naman tong nagbawi ng tingin. Ito pa ang kumuha ng towel at nag-abot sa dalaga. Good morning. Sorry, akala ko kasi hindi ka pa matatapos kaya't pumasok na ako dito. Paliwanag nito habang nakapaling ang mukha sa ibang direksyon. Good morning din. Matipid na sagot lamang ni Ana nang tanggapin niya ang towel sa kamay nito at nagpasalamat. Kanina pa ako nagising kaya't naisipan ko, maligo na habang tulog ka pa. Baka kasi hanapin ako ni Axel. Paliwanag din niya habang binabalot ng towel ang katawan. At nang maramdaman niyo na Jason, saka lang ito dahan-dahan na humarap sa kanya. Medyo hindi maganda ang timpla ng mukha nito na ipinagtaka niya. You're my fiancé. At bisita ka lang niya by accident. Ako pa rin kung tutuusin ang may karapatan na magbantay sa iyo habang nandito ka sa club. Lihim na napangiti si Ana. Hindi siya sure, pero para namang nahimigan niya rito ang pagsiselos. Alam niya yan ng pinsan mo. Gusto niya rin dalhin syempre na siguraduhin ng safety habang nandirito ako dahil nakadeclare ako as his guest. Malumanay na paliwanag muli ng dalaga. Kaya wag nang sumama ang loob mo sa kanya. He's just being nice to me. Yun na nga ang problema eh. His face fell. Ayoko na maging close kayong dalawa habang di ka pa naging akin ng tuluyan. I'm afraid na baka mahulog ka sa pinsan kong yon. Dahil akin ka lang. Napangiti na lamang siya.
So she was right. He is jealous. Pwede mo ba akong pahiramin ulit ng damit? Nagbibihis sana ako bago umuwi sa bahay ni Axel. Pag-iiba niya ng usapan. Medyo nakaramdam na rin kasi siya ng pagkailang dahil nag-uusap silang dalawa na gano'n ang ayos niya. Kung okay lang sana, ako na lang bahalang maglaba. Pati na rin yung sinuot ko kagabi. Yun naman pala eh. Kahit isuot mo pa lahat ng damit ko. Marahan itong natawa bago tinapos ang nabitin na pagmumumog. Pagkatapos saka lang to muling humarap sa kanya. Lumakas ang tibok ng puso ni Ana nang maglakad ang binata papalapit sa kanya at ipinulupot ang matipunong braso sa kanyang katawan. Jason? Sambit ni Ana habang kumakabog ng mabilis ang puso niya. Bilang sagot, hinapit lang siya nito papalapit sa katawan nito tsaka nang bumulong sa tenga niya. You smells good. Alam mo ba na ngayon lang gumanda ng ganito ang umaga ko? Natigilan naman si Ana. Hindi ba naging maganda ang umaga nito noong sila ni Amelie ang magkasama? Ako rin. Matapat na sagot ng dalaga. At iyon naman talaga ang totoo. Paano nga ba naman hindi gaganda kung gigising lang siya ng umaga na nagkatotoo na ang matagal na niyang pinangarap na akala lang niya noon ay isang suntok sa buwan. Ilang minuto pa ang lumipas ay hindi na nga nagsalita si Ana at Jason. Di niya rin alam kung bakit bigla na lamang tong tumahimik. He was just embracing her softly. Kapag ko ay hinaplos ito ang buhok niya. Sige na, magbihis ka na. Narinig ko na kanina naliligo ka kaya't inihanda ko na ang susuhotin mo. Di niya maiwasan na lalong humanga sa binata. Iba pala to kung mag-alaga. Thank you ulit. Bahagya siyang dumistansya rito para makalabas na. Anong thank you ka dyan? Mamayang gabi ang bayad nun. Anito sabay kindat sa kanya. Ipapaalam ulit kita kay Axel na dito matutulog. Kala mo nakaligtas ka kagabi ha? Para na namang ginisa ang mukha ni Ana nang tampalin niya ito sa dibdib. Loko-loko ka talaga. Tinawanan lamang siya nito bago pinanggigilan ang cheeks niya. Sige na, maliligo lang din muna ako. Hintayin mo ko ha, iyahatid kita. Tumango lang ang dalaga at mabilis na tumalikod. Gusto niyang itago sa binata ang naghahalong kaba at excitement sa kanyang mukha dahil sa tinura nito. Iyon ang naging laman ng isip ni Ana habang nag-iisip siya. At hanggang sa lumabas siya ng sala para doon na to hintayin, yun pa rin ang iniisip niya. Let's go? Napaigdad si Ana habang nakaupo sa sofa nang marinig niya ang barito ng boses na yun ni Jason. Napatayo siya na makita niya ito na naglalakad papalapit sa kanya. Basa ng buhok nito pero magulo pa rin yon at talatang hindi man lang nagsuklay. Bagaman di yun nakabawa sa kagapuhan nito. Kulay puting t-shirt at cargo shorts ang suot nito habang puting sneakers naman sa ibaba. May suot tong relo na simple lang ang design pero very masculine at talatang mamahalin. Shit, bakit bang gwapo ng nilalang ito? At na-in-love ka na naman. Sabat na naman ang kanyang isipan. Tara! Tumango si Ana sabay liko ng kanyang mga mata sa ibang gawi para di siya mahuli ni Jason na hinahangaan niya to na sobra. Balak sana ng dalagang mauna nang maglakad palabas pero nauna nang nakalapit sa kanyang binata. Masuyong niyakap siya nito at hinapit na naman siya sa bewang. Her heart skipped a beat again. Nainip ka ba sa paghihintay? Malambing nitong tanong sa kanya habang palabas sila ng bahay nito na nakahawak pa rin ng kamay sa bewang niya. Hindi Mabilis umiling si Ana. Ang bilis mo nga naligo eh. Babawi na lang ako ng ligo mamayang gabi. Gusto ko kasi ikaw magsabon sa katawan ko eh. Pil yung wika nito na makalabas na sila. Huminto sa paghakbang ang dalaga para kurutin to sa tagiliran. Ikaw talaga, puro kakalokohan. He just laughed softly. Let's have a date later. Ipapasyal kita rito sa Ride and Fall bago tayo bumalik ng Taguig. Tama bang narinig ni Ana? Niyayaya siyang mag-date ni Jason. Ha? Ngumiti ito. Ba't parang nagulat ka? Ayaw mo ba? Hindi, hindi yun ang ibig kong sabihin. Agad nang bawi ng dalaga bago pa man siya nito mahalata. Pero saan mo naman ako ipapasyal kung nalibutan natin tong buong riding club noon? Naalala niya ang sinabi ni Mang Dario na ilang beses nang nakapunta dito noon si Amelie. Umiling na ito na may ngiti pa sa mga labi. Nakakainis talagang ubod ng gwapo nito. Babe, you're so cute. Sa halip, sabi lang nito at pinisil ang chin niya. Pinagtaka naman ni Ana ang reaksyon nito. Bakit kaya? Kapag ko ay napalinga siya sa paligid dahil parang may narinig siyang kaluskos.
Nagsalubong ang mga kilay niya na makita niya ang mga halamang gumagalaw kahit di naman ganon kalakas ang hangin. Pero wala siyang nakitang tao roon. May nakita siyang parang bulto ng mga katawan pero hindi siya sigurado. Sino naman kasing maglalakas ng loob na makiusyoso sa kanilang dalawa ng fiancé niya? Basta, magde-date tayo mamaya. Pupuntahan natin lahat ng mga lugar dito na siguradong magugustuhan mo. Untag ni Jason sa kanya kaya binalik niya rin ang tingin niya dito. Lalo nangunot ang noo ng dalaga. Kung magsalita kasi ito ay parang alam na nito na ngayon lang siya nagawi sa lugar na ito. Na akmang magsasalita pa sana si Anna nang muli siyang yakapin ni Jason. And then he kissed her ear. Down to her neck and into her lips. Di na naman niya to natanggihan nang angkinin nito ang mga labi niya. At bago pa man nga lumalim ang halik na iyon, nagulantang silang dalawa ni Jason nang biglang mahulog ang mga paso at nabasag ang mga iyon. Kasunod noy ang paglitaw ng mga kaibigan nito. "What are you all doing here?" Tanong ng binata sa mga kaibigan niya. Di niya alam kung maiinis ba o matatawa na lamang dahil may mga dahon pa sa ulo ang mga to. Si Axel ang unang sumagot habang nagpapagpag ng dahon sa ulo. "Nandito kami para siguraduhin safe si Amelie." "Seriously?" Tiningnan niya to ng masama. Para naman siya hindi magiging safe kung ako ang kasama niya. That's the point. Sabat naman ni Nathaniel na hinipan naman ang maliliit na dahong dumapo sa ilong nito. "Ikaw ang kasama niya." "Shit off!" Agad niyang putol sa pagsasalita ng kaibigan. Obvious naman kasi na nagdadahilan lamang ito. Ang totoo, nandito talaga kayo para makiusyoso, no? Sila lang yon. Nadamay lang kaming dalawa ni Chef Aa. Paglilinis kamay ni Michael. Nanahimik kami sa resto nang pilitin kami ng dalawang yan para daw mag-sneak dito. Ganon. Kaya pala ikaw tong may pinakamaraming dahon sa ulo. Sabay na sagot ni na Axel at Nathaniel. Sabay bato ng dahon kay Michael. Ako, ayaw ko talaga. Depensa na rin ni Chef Aa. Napansin niya na medyo namumula ang uso nito. Inilang ako ng mga yan. Di ko na tuloy naubos yung hot chocolate ko. Kaya pala pinapak ng langgam yung lips mo dahil may paggapang-gapang ka pang nalalaman para marinig mabuti ang pinag-uusapan ni na Jason at Axel? Naiiling na siya sa kalokohan ng mga kaibigan. Sa bagay tulad din siya ng mga tong may kapilyohan. Mas malakas pa nga siyang mantrip kumpara sa mga to. Siguradong bumabawi lamang ang mga to. Porket di lang siya makabobelo dahil sa babaeng katabi niya ngayon. Mga hayop talaga kayo. Hintayin niyo lang makabawi ako kapag umuwi kayo ng Hacienda Ramona. Isa-isa niyang tinignan na masama ang apat. Kahit buto ng mangga, hindi ko kayo patitikimin. Wala namang ganyanan, bro. OA na bulalas ni Michael. Sa kanilang lahat, ito ang tirador ng mangga. Kasalanan niya to eh. Hindi tuloy ako makakain na masarap na mangga sa summer. Paninisin ito sa tatlo. Hanggang sa nagsasaya na silang apat na parang mga siraulo lamang. Lumayas nga kayo sa harapan ko. Aga-agang iingay nyo. Pagtataboy ng binata sa mga kaibigan, sabay kumpas ng kamay niya. Alis, bilis! Pero tinabig lang ni Axel ang kamay niya na nakataas sa ere. Samantalang nilagpasan naman siya ng tatlo at nilapitan pa ang dalagang kasama niya imbes na magsilayas. "Good morning, Amelie. How's your night?" "Pinatulog ka na naman ba ng isa dyan?" Nanunodyo namang banat ni Axel. Ulul. Malakas na hinil niya to sa braso para ilayo sa dalaga. Na ikinatawa lang nito ng malakas. "Hindi ka ba kinagat niyan? Para pa namang sipit ng alimango ang uso niyan kapag nanggigigil." Si Michael naman ang pumalit sa pinsan niya kaya't lalong nagtawanan ang mga loko-loko. Samantalang natawa na rin ang dalaga sa kakulitan ng mga kaibigan niya. Mukhang di naman to napipikon at naaaliw pa nga. "Anong alimango ka dyan? Sisid Marino kaya yan?" Dagdag naman ni Nathaniel at agad na nagulat nang batukan niya ito. Pero dahil sanay na sila sa ganong gesture nila kapag nagkapikunan, kaya't lalo siyang tinawanan ng mga ito. "Mga buwisit talaga kayo. Kapag yan napikon at nag-walk out sa kasal namin, yari talaga kayo sa akin." He glanced sharply at them. But at the same time, may kung anong bagay ang tila kumiliti sa puso niya sa isiping ikakasal na siya sa babaeng matagal niya ng pangarap. Nanlaki ang mata ng apat nang marinig ang tinuran niya. "Really? So, kailan ang kasal?" Saglit tiningnan niya ang dalaga at hinagilap ang kamay nito bago pinagsalikop ang kanilang mga daliri.
Di niya napigilang kiligin nang ngumiti ito sa kanya. Next month, baling na ulit sa mga kaibigan at hindi naman kayo invited. Hanggang ngayon halo-halo na rin ang nararamdaman ni Ana matapos niyang marinig ang deklarasyon na iyon ni Jason sa mga kaibigan nito. Mukhang desidido na talaga na ituloy ang kanilang kasal sa susunod na buwan. Masaya ang dalaga dahil sa wakas ay matatapos na rin ang misyon niya at malaki na ang chance na madugtungan pa ang buhay ni Nanay Gemma. Masaya rin siya para kay Amelie dahil makakaligtas ito sa galit ng mga adopted parents nito. Gayunman hindi siya sigurado kung ikatutuwa rin ba yon ng kapatid niya, gayong ibang lalaki ang totoong itinitibok ng puso nito. Ngunit sa kasiyahang iyon ay hindi maiwasan ni Ana na maawa sa kanyang sarili dahil batid niya na kapag natapos na ang pagpapanggap niyang ito, makakabalik na siya sa Siargao. Di na babalik pa sa dati ang buhay niya dahil hindi siya sigurado kung darating pa bang araw na makakalimutan niya ang isang Jason Mondragon. Pasensya ka na sa mga yan ha, minalas lang talaga ako at nagkaroon ako ng mga kaibigang katulad nila. Hinging paumanhin ni Jason kay Ana matapos itong makipagtalo sa mga kaibigan. Pero alam niya naman na biruan lang yon ng mga iyon ang nasaksihan niya kanina. She just smiled at him. Wala yun. Para namang di ako sanay sa kanila. Aniya na nagpapanggap na namang si Amelie nakaklose sa mga kaibigan ni Jason. Bumaling sa kanya si Nathaniel. Biro lang yon, Amelie ha, huwag ka sanang mapipikon. Natutuwa lang talaga kami na sa wakas matutupad na rin ng kaibigan naming tong matagal niya ng pinapangarap. At iyon ay maikasal na sa nag-iisang babae na gusto niya. Kapag kuwan ay semeryoso naman ito. At ikaw yon. Kahit ang tatlo pang kaibigan ni Jason humihingi rin ng paumanhin kay Ana. Dahil sa kapiluhan ng mga to na ikinangiti na lamang niya, wala nga yun. Natatawang sagot na lamang niya. Napatingin siya kay Jason nang maramdaman niya ang pagpisil nito sa palad niya at eksakto nakatingin din naman ito sa kanya. Ilang segundo rin silang nagkatitigan ng malagkit. Si Ana lang unang bumawi ng tingin dahil malakas ang pagtikim sa mga kaibigan nito. Maya-maya pa'y sabay-sabay na silang naglakad para pumunta sa resto at mag-almusal. Pero sasamahan daw muna niya si Jason sa bahay ni Axel para magpalit ng maayos na damit. Magkahawak kamay na silang naglalakad nang bigla silang habulin ni Axel. Nangunot ang noo nilang dalawa ni Jason dahil parang problemado to habang hawak ng cellphone. Malayong malayo sa itsura nito kanina na puno ng kakulitan. Cuz, wait! May sasabihin lang ako importante. Anito sa pinsan bago sumulyap kay Ana. Pwede ko ba siyang mahiram sandali? Naguguluhan pa si Jason pero tumango na ang dalaga. Malakang urgent ang sasabihin ni Axel base na rin sa mukha nito. Sure. Bago sumagot ang binata sa pinsan. Tila nag-aalangang humarap muna to kay Ana pero agad din siyang tinanguan. Sige na, mauna na ako sa bahay ni Axel. Hihintay na lang kita doon. Magpapalit na lang muna ako. Nakabukas naman na yung bahay ko feel at home ka na lang. Wika ni Axel nang magpaalam din siya dito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang dalawang lalaki para magkausap sandali. Si Ana naman tumalikod na rin para dumiretso sa bahay ni Axel. Kahit medyo nag-aalala siya, pinakibit-balikat na lang niya ang anumang pag-uusapan ng magpinsan. Kanina pa tingin ang tingin sa wall clock si Ana. Mahigit 1 oras na rin yata siyang naghihintay sa bahay niyon ni Axel pero di pa rin bumabalik ang dalawa simula nang magpaalam para mag-usap. Kanina pa siya bihis. Gusto niyang lumabas na para pumunta sa resort at kumain muna. Medyo nagugutom na rin kasi siya, ngunit gusto niyang makasabay sa almusal sa Jason. Ito ang first ever breakfast nila together na magkabate at hindi nag-aaway. Nasaan na kaya ang dalawang yon? Gaano ba ka-importante pinag-uusapan nila para abutin ng ganon katagal? Parang gusto niya tuloy niyang kabahan. May problema kaya? Natuklasan na ni Jason ang tungkol sa pagpapanggap niya. Nainip nang tumayo si Ana at sumilip sa bintana, sa pinto. Pero kahit anong tingin niya sa labas, wala pa talagang magpinsan. Kalahating oras pa ang hiniyaang lumipas ang dalaga para hintayin sina Jason at Axel. Nang di niya matiis ang gutom, sinara na lamang muna niya ang bahay nang huli para pumunta sa resto. Ngunit maya-maya lang napahinto sa paglalakad si Ana nang mamataan niya ang dalawang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukha niya ang mga ito. Jason? At Jason ulit. Ang isa ay nakasuot ng maong na jacket at t-shirt sa loob.
Itim ang pants, naka-leather shoes. May nakasupit na sunglasses sa dibdib nito. Habang ang isa naman ay nakasuot ng stripe na polo at nakapaloob sa cardigan, habang maong na pants naman ang pang-ibaba. May suot na bonnet at may nakapulupot na scarf sa leeg. Nakaboots ng brown at may hawak na sunglasses. Habang palapit ng palapit sa kanya ang dalawa, sa kanya naalalang may ka-triplets nga pala sa Jason. Sa pagkakatanda niya, sina Lorenzo at Nathan iyon. Nabanggit na sa kanya ni Mrs. Grayson na kilala na raw ni Amelie ang dalawang iyon at medyo close daw ang kapatid niya sa pamilya ni Jason. Paano niya ngayon haharapin ang dalawa kung di niya alam sino sa mga iyon si Nathan at kung sino si Lorenzo? Luminga sa paligid si Anna. Nasaan ba kasi si Axel? Yun sanang makakatulong sa kanya at saka si Jason. Paano niya ngayon haharapin ang dalawa kung di niyang alam sino sa mga yun si Nathan at kung sino si Lorenzo? Luminga sa paligid si Anna. Nasaan na ba kasi si Axel? Tsaka si Jason, bakit wala pa rin? Dahil ayaw niyang malagay sa alangan kapag nakaharap niyang ka-triplets ng binata. Kaya, balak niya sanang bumalik na lang muna sa bahay ni Axel at hintayin na lang muna ito. Akmang tatalikod na ang dalaga nang bigla, tawagin siya ng isa sa mga to na agad siyang napalakilala. Amelie, wait! Tawag nito at halos kaboses yun ni Jason. Para siyang ipinako sa kinatatayuan. Di niya alam ang gagawin. Lalabas naman siyang parang timang kapag tumakbo siya at takasan ng mga to. Pero anong mangyayari kapag humarap siya? Bandang huli, napilitan na rin si Anang humarap dahil naramdaman niya na sa likuran na niya ang dalawa. Long time no see. Sabi ulit ng isa na hindi niya alam kung si Lorenzo o Nathan ba dahil no choice na kaya't dahan-dahan humarap ang dalaga sa bagong dating. Agad humayo ng tingin niya sa lalaki nakabonet para lang umawang ang bibig dahil kamukhang kamukha to na Jason. Jason, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Sunod-sunod pang tanong niya rito. Hey, that's Lorenzo. Natawa ang kasama nito dahilan para mapalingon siya rito. Lalo namang ha si Anna dahil kahit ito man ay hawig na hawig ni Jason. Kailan ba hindi magkakamali sa kanilang dalawa? Palagi mo nilang napagkakamalang si Jason na si Lorenzo and vice versa, pero ako kilalang kilala mo. Nalilitong napatitig si Anna sa nagsasalita. Medyo strict ang aura nito kahit nakangiti at nasisiguro niyang ito si Nathan. Di niya alam ang sagot kaya't muli niyang sinulyapan ang sinasabi nitong si Lorenzo. Tahimik lang nung una at nakatingin lang sa kanya, pero maya-maya lamang ay ngumiti na rin to at tinapik siya sa braso. Hey Amelie, it's nice to see you again. Bati nito sa kanya na hindi niya maintindihan bakit parang may kakaibang dating sa kanya. Shocks! Kamukhang kamukha talaga nito si Jason. Kahit ang ngiti nito ay katulad na katulad. Pati yata ang mga kilay, ang ilong, mga labi. Pati yata bilang ng mga pilikmata nito ay ganon na ganon din. Kaya ba nasabi ni Nathan na kahit si Amelie ay nalilito pa rin sa dalawa?